Hello Aries, I'm rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So first card, we have take the next step now, Aries. Maari kasi na alam nyo na din naman na kapag somehow nakapagplano na kayo, naging na-figure out nyo na kung ano yung gagawin ninyong sunod. Kaya, yun, gawin nyo na. Take action na. Diba? Do not waste any more time. Diba? Kasi, handa ka naman na. So, take the next step now. Okay? So that you will be able now to move forward sa kung ano man yung bagay na yan na kailangan mong gawin. So, we have healthcare change. And for some of you, maaari na meron kayong pagbabagong gagawin related sa approach siguro ninyo sa pangangalaga, no, ng inyong sarili, pangangalaga ng inyong kalusugan. Pwedeng meron ditong mga pagbabago ng kunyari the way you approach um, taking care of yourself, diba? O pwedeng dati nagpapadoktor kayo, maaari ngayon susubok kayo ng ibang pamamaraan. O pwedeng susubok kayo ng alternative medicine, pwedeng ganun, or other ways, no? So, what else? We have leaving. So, merong aalis, for whatever reason. Iba-iba to. Siyempre, collective reading ito. Kaya, kung meron mang aalis sa inyo, so that is iba-iba siguro ang dahilan. O pwedeng ang iba sa inyo, meron magre-relocate. Diba? So, iiwanan nyo na yung dati ninyong lugar, dati ninyong tinitirhan kasi maglilipat na kayo ng place of residence, maglilipat na kayo sa ibang tirahan. Maaari din na ang iba sa inyo is going to change jobs, pwedeng ganun, or pwedeng mangingibang bayan, mangingibang bansa ang iba sa inyo. Kaya, yun. So, you are going to leave the place. Diba? Pwedeng bagong trabaho yan, yung ganun, no? So, for whatever reason, pwedeng meron kayong iiwanang relationship. Diba? Pwedeng sawa na kayo, pwedeng pagod na kayo, pwedeng hindi na kayo masaya, kaya iiwanan nyo na yung relationship ninyo. So, that is also possible. Pwedeng pwedeng meron kayong iiwanang business partnership. Diba? Maaring you are going to uh, run your own business, magsusolo na kayo, so pwedeng ganun ang sitwasyon. So, depende yan. No? Iba-iba tayo ng ganap sa buhay. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the Three of Swords. Ayan. So, pwede, no, na yung living na to could be related to relationship nga. Kasi baka nasaktan kayo rito ng person ninyo, baka nasaktan kayo ng kung sino man. Diba po, pwede nasaktan kayo ng isang kaibigan, nasaktan kayo ng person ninyo, ng jowa ninyo, ng asawa ninyo, ng boyfriend or girlfriend in the past. So, maaari ngayon nyo lang napapag-isip-isip, no? Maaaring nag-sink in na sa inyo kung ano yung nangyari between you and that person. Ngayon lang nag-sink in. So, maaaring ngayon lang kayo makakapag-desisyon na it's about time na for you to leave that person. Maaaring ngayon lang ninyo figure out na it's about time na for you to release, no, that person from your life. No? Kaya maaaring meron kayong living energy. So, what else? We have the Five of Wands. Si Five of Wands naman, maaari, no, na ang iba sa inyo rito is baka merong pwedeng gulo sa isip ito. You know? This could be gulo sa isip, hindi gulo sa
paligid, kundi baka internal conflict, 'no? Baka meron kayong, something is bothering you, baka nahihirapan pa rin kayong magdesisyon siguro at first ano, baka nahihirapan kayong magdesisyon if you are going to let go the person na nakapanakit ng inyong damdamin or you're still going to keep them, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. Um, Baka hindi ka pa handang-handa, 'di ba, na i-release yung taong 'yan sa buhay mo, pupuwedeng gano'n. Mhm. So, yun, tignan natin ano pa. So, we have the Five of Pentacles and this is in reverse. So, maganda to. Kasi nakabaliktad na yung energy niya. Baliktad na siya. Kung dati, pag ganito, may mga financial struggles, may mga financial losses siguro, financial problems. Pero since nakabaliktad na siya, so ibig sabihin na this situation is healed. No? Okay na siya. Okay na to. The hardship is over kung ano man ang pinagdadaanan ninyo or pinagdaanan ninyong hirap, pagdating sa kaperahang aspeto, it's healed. Kumbaga nahanap nyo na yung ano ninyo, yung solusyon sa problema. Nagkaroon na kayo ng pera, naswertehan na kayo, nag-heal na kayo, yung gano'n, no? So, that's really good kasi ano na kayo, kumbaga maginhawa na siguro, naka-recover na kayo sa mga losses ninyo, nagkaroon na kayo ngayon ng papunta na kayo sa financial, stability, security, papunta na kayo sa financial, um, blessings, 'no? Dadating na yung mga financial opportunities and financial blessings na makakatulong sa'yo na maghilom, 'no, ang mga sugat or maghilom yung difficulties, 'no, na naramdaman niyo. So, yeah, this is, Two of, Swords. So, there you are torn between two choices. So, this could be related to this pa rin, ano? So, maaring ito, sa una, kasi may living energy. So, ibig sabihin mapagdedesisyonan mo pa rin na ito pa rin mapagdedesisyonan mo na aalis ka, iiwanan mo na yung person na 'yan. Kaya sa una lang medyo nahirapan kayong magdesisyon, 'no? So, siguro, siyempre baka mahalaga din sa buhay mo yung taong 'yan, pero yun nga nasaktan ka ng taong ito kaya parang yun, hindi mo na rin yun kaya pinag-isipan mo na, iwanan na yung person na yun, 'di ba? Pero yun sa una nahirapan ka din magdesisyon, 'no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.